Okay. Isa pong muling mapagpalat, mabiyayang umaga po ng araw ng linggo sa ating lahat, mga kapatid. Muli po natin purihin ang ating dakilang Diyos sapagkat muli po tayong tinipon bilang isang tamang simbahan upang muli po natin siyang purihin at pasalamatan at upang muli po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya po, sa ating panimula, tayo po muna manalangin at pangunahan po tayo ni Brother Kimbo sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos, aming Diyos na nasa langit, aming kataas-taasang Diyos, kami po ay nagpupuri at niluluwalhati ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa isang linggo na pag-iingat niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng kalakasang espiritual, kalakasang pisikal, Panginoon. Ganon din po sa pagpo-provide nyo ng aming mga pangangailangang material. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat patuloy na ang banal na Espiritu ay nagko-convict sa amin, Panginoon Diyos. Nagpapaalala sa amin sa tuwing kami po ay nakakagawa ng kasalanan, ng mga bagay na hindi po kaaya sa inyong paningin. Kami po ay nagpapasalamat sa banal na Espiritu dahil sa Kanya kami po ay nakapagpapatuloy, nakapagpe-persevere, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito kung saan kami po ay makapagbibigay muli sa inyo ng isang araw na pananambahan. Aming idinadalangin, Panginoon Diyos, ang araw na ito na maging kaaya-aya po sa inyo. Dalangin po namin ang bawat isa na maging karapat-dapat po na humarap sa inyo sa umagang ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang pananambahan sa umagang ito. Dinadalangin din namin, Panginoon Diyos, ang gaganaping banal na hapunan mamayang hapon, Panginoon. Idinadalangin po namin, O Diyos, ang bawat isa na saliksiking maigi ang mga sarili at ang aming mga puso, Panginoon, na kami po ay karapat-dapat na humarap sa inyo sa banal na hapunan. At dinadalangin po namin, Panginoon, ang pananambahan ngayong umaga. Pagpalain po ninyo ang aming mga pag-aawitan. Dalangin po namin, Diyos, ang paghandog at lalong-lalo na po ang pangangaral ng inyong salita. Dinadalangin po namin, Diyos, na ito po ay maging kalakasan sa amin. Dinadalangin po namin ang inyong mensahero na gagamitin. Dalangin po namin, O Diyos, pagkaluban niyo nawa siya ng kalakasang espiritual at wisdom, Panginoon Diyos, maibahagi muli ang inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, at dinadalangin din po namin ang mga kapatiran na parating sa umagang ito. Dinadalangin po namin ang inyong pag-iingat po sa kanila. Sa umagang ito, O Diyos, tanggapin niyo po ang aming mataas na papuri at luwalhati sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Ating pumbuksan ang ating mga hymnal book sa page number 10, Rock of Ages. Rock of Ages, sing. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wooded side which flowed be of sin of double cure. Save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow? Could my zeal no longer know? This for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. In my hand no price I bring, simply to thy cross I cling.
while I draw this fleeting breath. When my eyes shall close in death, when I rise to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Amen. Sundan po natin ang ating mga pag-aawitan sa page 235. Page 235, His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Sing. Gladly the will of my Lord I obey. He is my keeper from day unto day. He is my guide and He knoweth the way. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Then why should I fear the Savior so dear? His grace is sufficient for me. Not over things of the world will I grieve. All that He sends I will gladly receive. Satisfied just to look up and believe. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Then why should I fear the Savior so dear? His grace is sufficient for me. Though I may see but one step at a time, as up the pathway to glory I climb, yet I believe in the promise divine. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Then why should I fear the Savior so dear? His grace is sufficient for me. Living I'll serve wherever I go, and though it be where the dark waters flow, dying I'll praise Him, for well do I know His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Then why should I fear the Savior so dear? His grace is sufficient for me. Amen. Tayo po'y tumayong lahat.
Buksan po natin ang ating mga Bible sa Kawikaan, Kabanata 13, talata 1 hanggang 25. Proverbs chapter 13 verses 1 to 25. Sundan nyo na lang po kung tahimik sa inyo pong kinatatayuan. Ang pantas na anak ay sumusunod sa payo ng kanyang ama, ngunit ang mapanglibak ay di nakikinig sa sawayin sa kanya. Mula sa bunga ng kanyang mga labi, ang tao ay nasisiyahan sa mabubuting bagay, ngunit ang di tapat ay nagnanasa ng karahasan. Siyang nagbabantay sa kanyang mga labi ay nagbabantay sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang walang taros magsalita ay hahantong sa pagkawasak. Ang tamad ay naghahangad ngunit walang makakamtan. Ngunit ang mga hangarin ng masikap ay magkakaroon ng lubos na kasiyahan. Ang matuwid ay mamumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang masama ay nagdudulot ng kahihiyan at kadustaan. Ang taong tapat ay binabantayan ng katwiran, ngunit ang kasamaan ng nagbabagsak sa makasalanan. May taong nagpapanggap na mayaman, ngunit ang totoo'y dukha lamang. Mayroon namang nagpapanggap na mahirap, ngunit ubod ng yaman. Maaaring matubos ng tao ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, ngunit sa mahirap na tao ay walang nagbabantang sinuman. Ang luningning ng taong matuwid ay nagliliwanag na mabuti, ngunit ang ilawan ng masama ay namamatay. Ang paghahambog ay nanganganak lamang ng pag-aaway, ngunit ang karunungan ang nakikita sa mga tumatanggap ng payo. Ang salaping buhat sa masasama ay madaling nauubos, ngunit siyang nagtitipong unti-unti ay nagpapalago nito. Ang pag-asang nabalam ay nagdudulot sa puso ng karamdaman, ngunit ang inaasam na natupad ay isang punong kahoy ng buhay. Ang humahamak sa aral ay nagbabayad balang araw, ngunit ang gumagalang sa utos ay gagantimpalaan. Ang katuruan ng marunong ay bukol ng buhay, naglalayo sa tao sa mga patibong ng kamatayan. Verse 15, ang magandang pangunawa ay umaakit sa kaluguran, ngunit ang daan ng hindi tapat ay batbat ng kahirapan. Ang matalinong tao ay kumikilos ayon sa kanyang kaalaman, ngunit inihahayag ng mangmang ang kanyang kamangmangan. Ang masamang mensahero ay humahantong sa kaguluhan, ngunit ang mapagtitiwalang sugo ay nagdadala ng kagalingan. Verse 18, ang nagwawalang bahala sa pagtutuwid ay nasasadlak sa kahirapang kakahiyan, ngunit ang tumatanggap ng pagtutuwid ay pinararangalan. Ang isang hangaring natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kinasusuklaman ng mangmang ang paglayo sa masama. Ang sumasama sa lakad ng matatalinong ay magiging matalino, ngunit ang kasamaan ng mga mangmang ay nagdadanas ng kapahamakan. Ang kasamaang palad ay humahabol sa makasalanan, ngunit ang gantimpala ng matuwid ay kaunlaran. Ang mabuting tao nag-iiwan ng mana sa kanyang mga apo, ngunit ang kayamanan ng mangmang ay nalalaan sa matuwid. Ang bukirin ng dukha ay maaaring mag-ani ng masaganang pagkain, ngunit ang kawalang katarungan ang pumapalis dito. Siyang hindi gumagamit ng pamalo ay namumuhi sa kanyang anak, ngunit ang nagmamahal sa anak ay masikap na nagtutuwid dito. Last verse. Ang mga matuwid ay kumakaing may kasiyahan ng puso, ngunit ang tiyan ng masama ay nananatiling gutom. Pagpalayan ng Diyos ang pagbasa ng salita. Dumako na po tayo sa pagbibigay.
Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awitin, page 356. Page 356, Dwelling in Beulah Land. Dwelling in Beulah Land, sing. Far away the noise of strife, my ear is falling. Then I know a cease of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of these shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. Praise God, I live king at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Far below the storms of the upon the world is beating. Sons of men die but alone, every secret stand. Safe am I within the castle of God's word retreating. Nothing then can reach me, 'tis Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh
Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's naught can harm me. I am safe forever in Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Last stanza. Viewing here the works of God, I sing in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way He planned. Dwelling in the Spirit, here I learn of full salvation. Gladly will I tarry in Beulah land. I'm drinking on the mountain underneath a cloudless sky. I'm feasting at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Amen. Ngayon po umaga, muli po natin ihanda ang ating mga puso at pag-iisip sa salita po ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating kapatid, Elder Roman Millares. Mapagpala at mabiyayang umaga sa inyong lahat. Ang Beulah land ay another term for Zion. Ang Zion, yan po ay ang Jerusalem. Diyan po maghahari ang Panginoong Kristo pagdating niya sa millennial reign niya. At babaguhin din ng Panginoon niya, magkakaroon ng New Jerusalem. Yan na ang Beulah land, New Jerusalem. Purihin ng Panginoon. At yan po ang ating inaasahan. Saganang buhay sa piling ng ating Panginoon Kristo. Buksan natin muli ang ating po mga Bible sa Psalm 1. Psalm 1. Tayo po ay tumayo muli. Psalm 1. O verse 1 muna. Tapos verse 2. Psalm 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama o tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga manlilibak. Ngunit ang kasiyahan niya ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Delight in God's Word. Yan po ang pamagat ng ating puminsay ngayong pumaga. Tayo po muna ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan, kataas-taasan sa lahat, purihin at luwalhatiin kayo, Diyos. Kami ngayon ay narito upang mag-alay ng papuri at pasalamat. Karapat dapat kayong sambahin at purihin. Dalangin po namin na ihandaan niyo po ang mga puso, gawin niyo pong malinis para tumanggap ng iyong mga banal na salita.
Bigyan niyo po kami ng kaunawaan. Gawin niyo po ang pagpapala sa amin. Ang mensahe, magbigay ng kaaliwan ng aming mga puso, kalakasan sa aming pananampalataya at tibay at katatagan. Dalangin po na pahayag niyo po ang iyong sarili sa amin at ang iyong kalooban. At tulungan niyo po kami lagi susunod sa iyong mga utos at gagawa ng iyong kalooban. Panalangin po namin ang Banal na Espiritu po ang magturo sa amin. Ang lahat nito ay aming kahilingan sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang salita ng Diyos, the Bible, dapat maging kasiyahan ng bawat tunay na anak ng Diyos. Ang kanyang kasiyahan ay napatutunayan, pinakikita, dahil ito ay kanyang ninanais ng higit kaysa ginto, lalo't higit kaysa maraming dalisay na ginto. At ang lasa niya ay higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. Katulad ni Prophet Jeremiah, nang kanyang masumpungan ang mga salita ng Diyos at kanyang kinain, ay naibulalas niya, at ang iyong salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Ganito rin dapat ang ating asal pagdating sa salita ng Diyos. Samantala, sa 1 Timothy chapter 3 o 2 Timothy chapter 3 verse 15, ang sabi ho roon ay, all scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine. Take note of that word, profitable for doctrine. Dapat ang salita ng Diyos ay profitable sa atin. Ibig sabihin, dapat tayo po ay nakikinabang salita ng Diyos. 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and it is profitable. Are we profiting from God's word? Tayo po ba'y nakikinabang sa salita ng Diyos? Dapat lang. Kasi kung hindi, ay walang silbi. Walang pakinabang na tayo po ay magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nasisiyahan sa aklat ng Panginoon, eh dapat tayo ay makinabang sa aklat ng Panginoon. Ngayon, paano natin masasabi na tayo ay nakikinabang sa salita ng Diyos? O kaya, paano tayo makikinabang sa salita ng Diyos? Ganon din naman, kung tayo ay totoong nasisiyahan sa kautusan ng Panginoon, walang iba kundi ang kanyang salita, ano dapat natin gawin? Hayaan nyo, magbigay ako ng ilan sa mga bagay upang ating gawin na nagpapatunay na tayo ay naliligayahan o nasisiyan sa salita ng Diyos at tayo ay nakikinabang. Una, read it. Read it. If you truly delight in God's Word, read it. If you want to profit from God's Word, read it. Basahin mo. Yan po ay utos. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 34 verse 6. Sa Isaiah chapter 34 verse 16. Ganito po ang sinasabi. Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ayan. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Napakaliwanag mula sa sinabi ho dito, sa ating binasa, ang pagbasa sa aklat ng Panginoon ay utos. At ang basa o ang pagbasa ay hindi lamang ginagawa sa church o kaya dito sa pulpito, kundi pati sa bahay. Ang Biblia sa pulpito ay hindi po dapat humalili sa Biblia sa bahay. Basahin po natin ng pribado ang ating mga Biblia. At nang may pasakit,
at kasipagan. Basahin po natin ang salita ng Diyos araw-araw at hindi lamang po tuwing linggo. Gawin mo ito na bahagi ng iyong pang-araw-araw na pagkain o gawain. Ang salita ng Diyos, yan po ang tinapay, pagkain ng ating kaluluwa. Kung paano ang ating katawang lupa ay kumakain araw-araw, dapat din ang ating kaluluwa ay napapakain ng salita ng Diyos. Kaya basahin ang salita ng Diyos araw-araw. Dapat bigyan po natin ito ng quality time. Yung pagbabasa, maging ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kadalasan po mga kapatid, ito po ang aking napapansin, at sa personal ko na rin karanasan, pag tayo nakakabasa ng mga talata sa Biblia, nahahabaan tayo. Lalo kanina, yung binasa natin, Proverbs, 25 verses po yun, no? Pagka ganun, lalo na kung babasahin natin Psalm 119, 150 verses yun. So, nahabaan tayo. Ganon din naman kapag nakakapakinig tayo ng sermon. Ang lagi nating tinitingnan, lalo na pagka na-post na sa YouTube at saka Facebook, ang tinitingnan natin yung oras. Gaano kahaba. Ganon. Kasi pagka mahaba na, para tayo tinatama, di ba? Haba naman ito. O kaya ipakikinggan lang ng maigsi, pagkatapos doon, tama na. Now, madalas, bakit ang mga impresyon natin sa salita ng Diyos at sa mga sermon na ating napapakinggan ay hindi tumatagal? Kasi hindi natin talaga binibigyan ng kalidad na pag-aaral at pakikinig. So, dapat, quality time. Kung nais natin talagang makinabang sa salita ng Diyos, kung nais natin ang salita ng Diyos ay profitable sa atin, dapat bigyan natin yan ng quality time. Talagang pakikinggan mo kahit mahaba, pagtsatsagaan mo talaga na pakinggan. Nang sa ganun ay mahagit mo ang mensahe. Dahil kung hindi, talagang hindi mo maintindihan, hindi mo makukuha ang mensahe ng Panginoon pag hindi talaga pinag-ukulan ng seryosong panahon. Sa kanyang salita, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Hindi po natin malalaman kung ano siya, ni kung ano ang mga katangian ng kanyang karakter, maliban kung atin pong pag-isipan ang mga kasulatan. Maliban na kung atin po itong babasahin at pag-uukulan ng panahon. Hindi po natin matututunan kung ano ang kalooban ng Diyos, ni kung ano ang nais niyang gawin at maging natin, kung hindi po natin susuriin ang kanyang salita. Sa Biblia, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Sa Biblia, malalaman po natin kung ano ang mga kagustuhan at kung ano ang mga ayaw ng Diyos. Ngayon, para malaman po natin kung ano yung mga kagustuhan ng Diyos sa ating buhay at kung ano yung mga ayaw niya, basahin natin. Ganon din naman, isa sa mga paraan na natutulungan tayo ng Biblia ay sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Kristo. Kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, ay lalo ho nating nakikilala ang ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoon na tagapagligtas na ating pong sinampalatayanan. Di ba may panalangin tayo? Ang ating panalangin, Panginoon, tulungan niyo po kami na lubos po namin kayong makilala. Lubos po naming makilala ang inyong anak na si Jesucristo. Kasi utos po yan na makilala natin ang iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang sinugo. At yan ay mababasa natin sa John chapter 17, verse 2. Sapagkat ang tunay na pagkakilala sa Diyos at kay Kristo Jesus, yan po ang buhay na walang hanggan. Kaya dapat mayroon tamang pagkakilala sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Ganito po ang sabi sa John chapter 17. In verse 2, and as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Verse 3, and this is life eternal. Ano yung life eternal? That they might know thee, the only true God. Sino pa?
and Jesus Christ, whom thou hast sent. Gusto ng Diyos Ama, gusto ng Panginoon Kristo na makilala natin sila. Ngayon, paano natin sila lubos na makikilala kung hindi tayo magbabasa ng Bible? Yan. Read it. Ganon din naman mga kapatid, upang masunod ang kanyang mga utos, dapat po natin itong malaman. At malalaman lamang natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabasa at paulit-ulit na pagbabasa ng mga ito. Gayun din naman, hinihiling natin sa Diyos sa umaga na gabayan tayo sa buong araw. At isa sa mga awit o salmo na sinabi ni David o panalangin niya ay ang panalangin, sabi niya, ayusin mo ang aking mga hakbang ayon sa iyong salita. Yan. Ibig sabihin, ginagabayan po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung hindi po natin babasahin ang mga salita ng Diyos, paano po natin makukuha ang kanyang gabay? Gagabayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung tayo nananalangin, humihingi tayo ng gabay at patnubay sa Panginoon, gagawin niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya dapat basahin natin ang salita ng Diyos para makakuha tayo ng kanyang gabay. Ito naman ang sabi sa Psalm 32 verse 8. Punta naman tayo sa Psalm 32 verse 8. Pakinggan niyo po ang sabi dito ng Panginoon sa pamamagitan ni David. Psalm 32 verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yan po ang pangako ng Diyos. Yan po ang kanyang sinabi. Yan ang kanyang salita. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Ang tanong, how? Paano po gagawin ho yan ng Diyos? Di siyempre sa pamamagitan ng kanyang salita. Guide me according to your word. Okay. Nung ang Israel ay iniligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin, mahabang panahon na pagkakaalipin sa Egypt, mahigit 400 taon. Sila'y nakalaya at dinala ng Panginoon doon sa ilang, disyerto. Bagamat sila'y dinala ng Panginoon doon sa ilang, hindi ko sila pinabayaan ng Panginoon Diyos. Sila ay inalagaan. Sila'y pinakain ng Diyos ng tinapay. Hindi sila nagutom doon. Kahit imposibleng magtanim doon o kaya ay mahirap magtanim doon, mahirap maghanap ng pagkain po doon. Ilang ho yun disyerto po yun walang buhay po doon. Pero nabuhay sila kasi pinakain sila ng Diyos nung tinatawag na mana. Yan. Nagpaulan ng Diyos ng tinapay. Dito mo yan tuwing umaga. Ngayon, ang utos ng Panginoon sa Exodus chapter 16 verse 21 ay pulutin nila ang mana. Kaya yun ang kanilang ginawa. And they gathered mana every morning. Exodus 16:21. Notice that. And they gathered it every morning. Kailangan makakuha agad sila kasi pag tumagal-tagal pa, pag sikat ng araw, natutunaw, nawawala. Kaya maaga pa lang, magtipo na sila. Kasi mawawala yun. Tulad ng Israel, ipunin natin ang ating mana na sariwa tuwing umaga. Habang sariwa pa yung tinapay, sariwa pa yung kaisipan natin, sariwa pa yung ating puso, sariwa pang ating katawan. Kaya mainam talaga sa umaga. Kumain na tayo. Mag-almusal na tayo ng salita ng Diyos.
Kaya piliin mo ang iyong sariling mga panahon at oras. Basta may time, pag-ukulan ng time sa pagbabasa. Huwag magmamadali sa pagbasa. Ibigay mo sa iyong Biblia ang pinakamahusay at hindi ang pinakamasamang bahagi ng iyong oras. Investment din yan. So, anong dapat gawin? Sa mga, anong ginagawa sa mga nasisiyahan o may kasiyahan sa kautusan o salita ng Diyos, binabasa niya. At sa pamagitan ng kanyang pagbabasa, siya'y makikinabang. He will profit from God's Word. Narito ang pangalawa na dapat gawin o kaya ginagawa ng mga nasisiyahan sa salita ng Diyos. Meditate on it. Meditate on it. Pagbulay-bulayan. Ang sabi ng unang Timoteo, Kapitulo 4, 1 Timothy chapter 4, verse 13, sabi diyan, give attendance to reading. Give attendance to reading. 4:13 ng unang Timoteo. Give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Verse 15. Meditate upon these things. There you are. Tayo po ay inuutusan, hindi lamang po basahin ang aklat ng Panginoon, kundi pagbulay-bulayan. Yun din po sabi ng ating teksto, Psalm 1:2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Ang kasiyahan kasi sa salita ng Diyos ay pinakikita yan sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Pinatutunayan ng tao, ng isang tao, na siya ay nasisiyan sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng quality time at ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. Hindi lang niya binabasa, kundi ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. He who delights in the Lord also delights in His Word. If we truly delight in the Lord, we should also delight in His Word. And if we truly delight in the Word of God, we should read and meditate it day and night. May sinabi rin ng Diyos kay Joshua. Nung siya ay hahalili na kay Moses bilang leader, in-encourage siya ng Panginoon. At ito ang encouragement sa kanya ng Panginoon. The famous Joshua 1:8. Basahin natin. Joshua 1:8. This book of the law, Tagalog, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. The Word of God, na ngayon ay Biblia. Bulay-bulayin mo ito araw at gabi. Anong purpose? Upang masunod mong mabuti ang nasusulat dito. Anong magiging resulta? Ano magiging kahinatnan? Ano ang gantimpala? Kung magkagayon, mananagana ka at magtatagumpay. Thou shalt have good success. God will crown your efforts with success. Thou shalt meditate therein day and night. The same. Alam yan ni David. Alam yan ni Joshua. Dapat alam din natin yan. Mabuting pagnilayan. Mabuti ang pagbulay-bulayan, ang mga bagay ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagbubulay-bulay sa mga banal na kasulatan, ay makukuha po natin ang tunay na nutrisyon mula sa mga ito. Reading is not enough. Meditation will do it. Ang meditation, ang pagbubulay-bulay, may halin tulad po natin sa pagmuya na ginagawa ng baka. Di ba ang baka pag gutom na yan, kakain yan.
Kain ng kain, kain ng kain. Hindi mo niya inunguya yan eh. Kakainin muna yan. Tapos, may compartment yan. Yung kanyang bituka, maraming compartment eh. Kailangan mapuno muna yon. Pagka napuno na yan, busog na, no? Hindi pa. Uupo yan sa ilalim ng punong kahoy. Tapos, ilalabas niya yung kinain niyang damo eh. Tapos, ngangasabin niya yan. Ngangasabin, ngunguyain, idadigest niya ng mabuti. Ang tawag dyan ay chewing the cud. C-U-D, chewing the cud. Kasi doon, kinukuha ng baka yung sustansya ng kanyang kinain. Doon siya makakakuha ng nutrisyon. And that's exactly the concept of meditation. Chewing the cud. Pinagbubulay-bulayan. Kung paanong ang pagbasa ay ang pagsubo ng pagkain, ang pagbubulay-bulay ay ang pagnguya ng pagkain. Diyan tayo ho, mga kapatid, makakakuha ng tunay na sustansya at nutrisyon mula sa salita ng Diyos. Nasa pagbubulay-bulay. Importante yung pagbubulay-bulay. Napakaraming sinabi sa Bible tungkol diyan. Ilang beses binanggit yan, meditate, 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 meditation. Kailangan nating mag-meditate. Expert dyan si David, sapagkat ilang beses niyang binanggit yan sa Psalm. At siya'y naliligayahan sa tuwing siya ay nagbubulay-bulay o nagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po ang padalos-dalos na pagbabasa, kundi ang seryosong pagbubulay-bulay sa mga banal at makalangit na katotohanan ang nagpapatunay sa kanila na matamis at kapaki-pakinabang sa kaluluwa. Bakit nasabi ni David na ang salita ng Diyos, ang kautusan ay sintamis ng pulot at pulot-pukyutan? Paano niya nalasahan yon? Sapagkat kanyang pinagbulay-bulayan. Ninamnam ng mabuti. Inunawa ng mabuti. Pinag-isipang mabuti. Pinag-aralang mabuti. Kaya napatunayan niya na ang salita ng Diyos ay sintamis ng pulot at pulot-pukyutan. And more to be desired are they than fine gold, yea, than much fine gold. At yan ay experientially or experimentally na napatunayan ni David na ang salita talaga ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa dinalisay na ginto at sintamis ng pulot at pulot-pukyutan. Hindi masasabi yan ng isang tao kung basta lang binabasa ang salita ng Diyos. Hindi niya mapapatunayan na ganun nga ang salita ng Diyos. Malibang ito'y kanyang pagbulay-bulayan. Hindi po ang pagdapo lamang ng bubuyog sa bulaklak ang nakakakuha ng pulot, kundi yung kanyang pananatili sa isang panahon sa bulaklak ang kumukuha ng tamis. Kailangan ng bubuyog magtagal doon sa bulaklak. Hindi pwedeng hipu-hipuin lang yun o halik-halikan lang yun eh. Kailangan magtagal siya roon at katasin niya. Kunin niya yung tamis. Yan ang konsepto ng meditation. Sabi nga sa isang nabasa ko, it is not he who reads most, but he who meditates most, who will prove the choicest, sweetest, wisest, and strongest Christian. Ulitin ko. It is not he who reads most, but he who meditates most, who will prove the choicest, sweetest, wisest, and strongest Christian. Meditate on it. Not only read it, meditate it. Pangatlo, search it. If you truly delight in God's Word, if you truly delight in the law of the Lord, search it.
Again, utos din po ito. Nabasa natin kanina, di ba? Ito inyong saliksikin o saliksikin ninyo ang aklat ng Panginoon sa Isaiah 26 kanina. Ganon din naman, si Jesus Christ may utos din. In John chapter 5 verse 39. John chapter 5 verse 39. Jesus said, "Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life." Search the scriptures. Inyong saliksikin, sabi nga ni Isaiah, inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon. Search the scriptures. Ano man ang iyong nagawa ngayon, simulan mo na ngayong saliksikin ang mga ito araw-araw na parang nakatagong kayamanan. Pumasok ka ng malalim sa mahalagang minahan ng salita ng Diyos. Ganito dapat ang maging attitude natin towards God's Word. Sa Proverbs chapter 2, sinabi po dito ni Solomon ang proper attitude towards God's Word. Proverbs chapter 2, in verse 1. Napakaganda. Ganito dapat kaseryoso ang isang tunay na Kristiyano o anak ng Diyos pagdating sa salita ng Diyos. Anak ko, kapag sinunod mo ang aking mga salita at iningatan sa iyong puso ang aking mga utos, kung pakikinggan mo ang karunungan at itatalaga ang iyong puso sa kaunawaan, kung tatawagin mo ang kaalaman at sisikaping masumpungan ang pangunawa, kung hahanapin mo itong tulad ng pilak, sasaliksiking tulad ng natatagong kayamanan, ano magiging resulta? Mauunawaan mo ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang karunungan ng Diyos. Yan ang dapat na maging attitude sa mga talagang umiibig sa salita ng Diyos, sa mga seryoso na matuto at makinabang mula sa salita ng Diyos. Inuulit ko, sa mga seryoso. Sa mga seryoso. Sa mga seryoso. Ang kalaliman ng mga katotohanan sa Diyos ay binibigay lamang po yan sa mga masisipag na nagbabasa at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit mababaw ang pagkaunawa? Bakit mababaw ang mga paliwanag? Sapagkat mababaw din ang paghukay na ginawa sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay bihasa na sa salita ng Diyos at ito, nasusunod mo ito, madali mong madetect kung yung preacher talagang nag-aral ng salita ng Diyos o hindi. Pag nababawan ka sa kanyang mensahe, ibig sabihin, mababaw lang ang ginawa niyang paghuhukay sa kayamanan ng salita ng Diyos. Hindi niya nahagip yung ginto. Kaya lupa lang ang nakuha niya o kaya'y bato. Ako po mga kapatid ay lagi ko ipinapanalangin sa Panginoon. At narinig niyo naman yan na ipaunawa sa atin ng Panginoon ang kalaliman ng kahulugan ng kanyang mga salita. Hindi ako kontento sa mababaw na pagkaunawa at mababaw na paliwanag. Ang nais ko yung mga kalaliman ng karunungan at kaalaman ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Sa aking pag-aaral, lagi ko pinapanalangin kung meron pa ako hindi naintindihan na ipaunawa at ipaliwanag sa akin ng Panginoon. Yan ang lagi kong panalangin bilang mangangaral. Sapagkat ang layunin ko ano man ang ituro sa akin ng Panginoon, yan din ang ituturo ko sa inyo. Yun lang po yun Trabaho kong pakainin kayo ng kaalaman at karunungan ng Diyos. At kailangan maintindihan ko yung kalaliman ng kanyang karunungan at kaalaman.
para lumalim din tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano at hindi maging mga mabababaw lamang na mga Kristiyano. Importante po yan, mahagip natin ang lalim ng kahulugan ng kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos mahiwaga po eh. Kaya kung hindi ho tayo tutulungan ng Panginoon, hindi tayo bibigyan ng kaunawaan, hindi natin maintindihan ho yan. Kaya kailangan natin ipanalangin habang atin pong hinuhukay at sinasaliksik ang mga kalaliman ng mga karunungan ng Diyos. Gayahin po natin ang mga taga-Berea. Exercise the spirit o the Berean spirit. Sino po yung mga taga-Berea na mas noble pa kaysa sa mga taga-Thessalonica? Basahin po natin ang Acts chapter 17. Acts chapter 17. Napakaganda ng kanilang attitude towards God's Word. Kasi tuwing mangangaral si Pablo, hindi lang nila basta pinakikinggan, sinisiyasat at sinasaliksik nila kung tama nga ba yung mga sinabi ni Pablo na kanilang napakinggan. 17:11. Ang mga taga-Berea ay may mas marangal na ugali kaysa sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Pagkat buong pananabik nilang tinanggap ang mensahe at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan para alamin kung totoo ang sinabi ni Pablo. Wow! Wow! And wow! What an attitude! Yan. Kaya pagka tayo ay may nabasa o kaya ay may napakinggang sermon sa YouTube, sa Facebook, o saan man, mga kapatid, magkaroon tayo ng reservation, ano? Huwag mo na basta maniwala. Tingnan natin. Pag-aralan natin, saliksikin po natin kung ang mga nabasa at napakinggan natin ay totoo nga o tama nga. Yan ang attitude. Saliksikin mo ang katotohanan. Alamin mo ang tama. Hanapin mo ang mga kasagutan sa iyong mga katanungan. Kung mayroon man, alamin mo kung ano ang mga mahalagang mga pangako ng Diyos na para sa iyo. Ipinangako ng Diyos. Siyasatin mo at alamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At matapos mong malaman, gawin mo. Sundin mo. Pag nilay-nilayan mo, pagbulay-bulayan mo ang iyong binabasa, paghambi-hambingin mo ang isang bahagi sa isa pa, paghambi-hambingin mo ang mga utos at tuntunin sa iyong sariling pang-araw-araw na buhay. Dalhin mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong puso. May mga lalim kasi at taas sa marami, sa mga pinakasimpleng talata na hindi po natin kailanman maaabot. Kaya naman dapat po natin itong baliktarin ng paulit-ulit sa ating pong isipan. Siyasatin, saliksikin, pagbulay-bulayan, pag-isipang mabuti. Dapat po nating tandaan, dapat po nating matutunan, at dapat pong tunawin sa ating pong kalooban. Ang isang talata po o kahit higit pa sa isang talata na pinag-isipang mabuti at lalo pang pinag-isipang mabuti, kung ito'y pinanalangin ng mabuti, yan mga kapatid ang magdudulot ng higit na pakinabang at tulong kaysa sa maraming kabanata na binasa na walang sigla o pabaya na binasa o binabasa. Mas maigi pa yung, hindi naman kasi pahabaan ng nababasa yan sa Biblia eh. Mas maigi pa yung kahit isang talata at yun ang pinag-isipan mo, pinagbulay-bulay mo sa buong araw o kaya araw at gabi. Mas magiging kapakipakinabang pa yun.
sa iyong kaluluwa. Search it. Ang daming kayamanan na dapat hukayin, hanapin, napakaganda. Kaya saliksiking mabuti. Pangapat, hindi lamang ang salita ng Diyos para makinabang tayo ay babasahin, pagbubulay-bulayan, sasaliksikin. Ikaapat, practice it. Practice it. When we read the scriptures, we should pay good heed to it. Sabi po ni Pablo kay Titus, dos Gs, Titus chapter 2, verse 10. Huwag din nilang pagnakawan, ang kanilang amo, sa halip ay pakitang mapagkakatiwalaan sila sa lahat ng bagay upang sa lahat ng paraan ay may pakita nilang kaakit-akitan turo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Now, ito'y tungkol sa Kristiyanong alipin na dapat magpakita ng magandang asal bilang tugon doon po sa yung aral ay kanyang nagagayakan. Yan. Bilang pagpapakita na ang turo na kanyang natutunan ay kaakit-akit. Adorn, sabi sa King James, adorn the doctrine of God our Savior in all things. Gayakan mo. Ibig sabihin ay yung salita ng Diyos na kanyang napakinggan, natutunan, pagandahin niya. Papaano? Sa pamagitan ng maganda at mabuting asal at gawain. Buong ingat po natin mga kapatid na iayon po ang ating buhay sa atin pong doktrina. Hindi po mapaghihiwalay ang doktrina at tungkulin. Doctrine and practice go together. They are inseparable. Ang bawat katotohanan na natuklasan sa salita ng Diyos ay dapat ilapat sa ating buhay. Kung ang ating pong pagkatao at pag-ugali ay hindi ho sumasailalim sa biyaya at kaluwalhatian ng Diyos na inayag sa kanyang salita o sa ebanghelyo, ang doktrina ay lubos na walang kabuluhan. Walang kwenta po ang doktrina kung hindi po natin ito ipamumuhay. Wala ho. Mananatili lang ho yung doktrina. Wala na. Hanggang doon na lang ho yan. Hanggat hindi ho natin pinapractice, ina-apply, ipinamumuhay. Dapat po kasi talagang tumalab yan sa ating puso at ahantong ho yan sa ating pong pagbabago. Kasi kung hindi po layunin ng isang puso na isabuhay ang kanyang binabasa, para saan pa yung kanyang nababasa? Ano yun? Para dumami lang ang kanyang kaalaman? At para marami siyang makadebate at sa debate mananalo siya? Hindi ho ganun ang layunin kung bakit binigay sa atin ang salita ng Diyos Binigay ng Diyos ang kanyang salita para sa atin, para baguhin ang atin pong mga buhay. Upang ang ating mga sarili at ang ating buhay ay maiayon sa wangis ng ating Panginoong Kristo. Para sa ano pa nagbabasa tayo? Para madagdagan ang ating kaparusahan? Na matapos nating malaman kung ano yung gusto at kalooban ng Diyos, tapos hindi natin gagawin, ay dadagdag yan sa atin pong kaparusahan. Kung ang iyong liwanag at kaalaman ay hindi sasagawa, habang ikaw ay lalong magiging maalam, ay lalo kang magiging kawawa sa araw ng kabayaran. Ang iyong liwanag at kaalaman ay magiging pamalo lamang po yan na walang hanggang ihahampas sa iyo. Ang iyong kaalaman at liwanag ay magiging alakdan na walang hanggan nakakagat sa iyo. Ang iyong kaalaman at
liwanag ay magiging uod na walang hanggang ngangat-ngatin ka. Malaki yung pananagutan ng mga nabibigyan ng karunungan at kaalaman. Tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. At kung minsan, proud pa. Kung minsan mayroon pang espiritu ng kayabangan na tayo'y doktrinado, na tayo ay nasa katotohanan, na tayo ay nasa tama. Purihin ang Panginoon. Kaya lang, malaki ang ating accountability. Batay sa prinsipyo na much is given, much shall be required. Mas malaki ang ating pananagutan sa mga nakakaalam kaysa dun sa mga hindi nakakaalam. Bagamat may pananagutan din sila. Unang-una, pananagutan nila, bakit nila inalam? Di ba? Hindi pwedeng sabihin, ay hindi ko po alam yan Panginoon, kaya hindi ko nagawa. Ay ba't hindi mo inalam? Yung nabubuhay ka. Hindi mo inalam yung katotohanan. May pananagutan din, pero mas malaki pananagutan yung nakaalam na tapos hindi ginawa. Malaki pananagutan nun. See? Nakakatakot. Bagamat pribilehyo na tayo'y mahayagan ng mga katotohanan, Wala, nakakatakot pag hindi natin isinagawa. Kaya, mga kapatid, magbasa at magsumikap na malaman. Para ano? Para gawin natin. Di ba yun ang sabi ng Diyos kay Joshua? This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. For what purpose? That thou mayest observe to do. Yun. Everything that is written in it. Upang gawin mo ang bawat bagay na nakasulat. Yung pala purpose. Hindi para tumalino o marami na siyang alam para hahamon na siya ng makakadebate. Okay, maging proud siya na nasa tama siya, nasa katotohanan. Hindi. Para gawin. Yun ang obligasyon, gagawin. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Kaya't magbasa at magsumikap na malaman upang gawin mo. O kung hindi, dahil kung hindi, ay mapapahama ka magpakailanman. Ang taong nasisiyahan, tunay nasisiyahan sa aklat ng Panginoon, binabasa niya ito, pinagbubulay-bulayan niya ito, sinisiyasat at sinasaliksik niya ito, at ginagawa niya ito. Panghuli, keep it. Itinatago niya ito. Saan niya itinatago? Sa kanyang puso. Di ba nabasa natin kanina sa Proverbs chapter 2? Balikan natin ho yun mga kapatid. Kung inyo pong napansin, Proverbs chapter 2, ingatan mo, sabi ho dun sa iyong puso. Proverbs chapter 2. Ayun, itatalaga. Verse 2. Kung pakikinggan mo ang karunungan at itatalaga ang iyong puso sa kaunawaan. Ayan. Itatalaga ang iyong puso sa kaunawaan. Kung tatawagin mo ang kaalaman at sisikaping masumpungan ng pangunawa, kung hahanapin mo itong tulad ng pilak, sa saliksiking tulad ng natatagong kayamanan, maunawaan mo ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang karunungan ng Diyos. Verse 6, sapagkat ang Panginoon nagbibigay ng katalinuhan. Sa kanyang bibig nang gagaling ang karunungan at pangunawa. At kanino siya nagbibigay ng karunungan at katalinuhan? Di doon po sa mga masisipag sa pagbabasa at pagbubulay-bulay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po ibibigay ng Diyos ang kanyang mga katotohanan sa mga tamad. Hindi ho niya ipatutuklas ang kagandahan
ng kanyang mga salita at katotohanan sa mga walang interes at hindi seryoso. Yan. Sa Psalm naman 119, verse 11, Psalm 119, tingnan nyo muli ang asal, ugali ni David towards God's Word. The attitude of David towards God's Word. Psalm 119, in verse number 11, sabi niya, ang salita mo'y itinago ko sa aking puso. Yan ang magandang imbakan pagdating sa salita ng Diyos, puso. Maganda ang salita ng Diyos sa kamay, okay yan. Bit-bit lagi ang Bible kahit saan. Mabuti rin ang salita ng Diyos dito sa isip, sa utak. Yan. Lalagyan ng kaalaman, pero the best na imbakan ng salita ng Diyos ay ang puso. Ang mga salita mo'y itinago ko sa aking puso. Ano dahilan ni David? Upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Ito po yung pag-iingat na talaga matapos mabasa, mapagbulay-bulayan, nasa liksik, ginagawa, talagang iniingatang mabuti na huwag humulagpos at makakawala at tuluyang mawala. Yeah. Ang atin pong mga Bibliang nakalimbag sa papel, talaga masasabi natin biyaya. Pero ang pagkakaroon ng mga kasulatan, nakasulat sa puso ay higit na mainam. Hindi po natin gaanong kailangan ng doktrinang inimbak sa utak sa pamagitan ng logic o pagpapaliwanag, kundi yung katotohanan ng inimbak sa kaluluwa sa pamamagitan ng karanasan at sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na Espiritu. Ang katotohanan po ay hindi lamang dapat manatili kasi sa isip kundi dapat ding nakaukit sa puso. Bagamat ang mga nakalimbag na Biblia ay isang mahalagang kayamanan, may mas mainam o malalim na pagpapala sa pagkakaroon ng salita ng Diyos na nakaukit po sa kaluluwa. Anong halaga, mga kapatid, ng kaalaman kung hindi po naapektuhan ang puso? Kung hindi po nakaapekto sa puso, ano ang kahalagahan o halaga ng kaalaman kung ito po ay bigong baguhin ang atin pong pagkatao o karakter o asal? Anong silbi ng kaalaman kung hindi po ginagawang kalugod-lugod sa Diyos ang pang-araw-araw na pamumuhay? Tingnan po natin ang sinabi naman ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Colossians chapter 3 verse 16. Colossians 3:16. 3:16 ng Kolosas, sabi po diyan, let the word of Christ dwell in you richly. Let the word of Christ dwell in you richly. Pansin niyo po. Hindi po sinabi ng Panginoon na let the word of Christ dwell in your minds richly. Kundi ang sabi niya, let the word of Christ dwell in you, the heart, richly. Because that is the very core of our being. Kung saan ang damdamin ay kinakalawkaw, pinupukaw, ginigising, kung saan ang the will is moved, and where life is directed, the heart. Ang doctrine ng Scripture, no matter how sound, mga kapatid, are worthless if they will only dwell in our intellect. The Word of Christ, the Word of God, must dwell in our hearts. Ang target palagi ng Panginoon sa atin ay ang ating pong mga puso. Puso palagi tinatarget ng Panginoon. It is to the changing of the heart and to fashion it to the image of His Son Jesus Christ.
Again, sabi ng nabasa ko, theology can sharpen the mind, but only the Holy Spirit can soften the heart. What the Christian cannot do, the Spirit accomplishes. He takes divine truth and applies it personally, experimentally, and powerfully to the soul. This is not merely understanding, but transformation. It is not cold assent, but warm submission. When God's word is written on the heart, it becomes the believer's compass, comfort, and conviction. In Job chapter 22, verse 22, punta naman tayo sa Job chapter 22, verse 22. Job 22:22. Ang ganda ho ng sinabi dito. Ganito po ang sabi sa Tagalog, ipapahayag ko sa mga kapatid ko ang iyong pangalan, sa loob ng kapulungan aking papupurihan. Sa King James Version, ganito ang sabi, receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart. Lay up his words in thy heart. Ang katotohanan ay hindi lamang po dapat natin itanim sa utak sa pamamagitan ng logic, kundi dapat itanim sa kaluluwa sa pamamagitan ng Espiritu. Saka lamang po ito magiging mabunga na magbubunga ng kabanalan at debosyon. Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos na sinulat sa ating pong puso ang mag-aarmas po sa atin laban sa tukso. Magpapalakas po sa atin sa panahon ng mga pagsubok at susuporta po sa atin sa panahon ng ating hong kahirapan. Ito po ay buhay at aktibo. Kapag ito lamang po ay nananahan o nananatili sa atin pong mga puso. Nawa mga kapatid, naway gaano po natin dapat hangarin na ang mga prinsipyo ng Diyos ay maipunla at maingatan po sa atin pong mga puso at maipakita sa ating pong mga buhay. At hindi lamang po nalalaman sa atin pong isipan. Pakatandaan po natin mga kapatid, maliban po ng ating pong mga Bible study o pag-aaral ng Biblia ay naiaayon tayo kapwa sa loob at labas sa wangis ni Kristo, wala po itong pakinabang sa atin. Wala ho. Nung gayon, lagi po natin panalangin na iukit ng Panginoon ang kanyang salita sa atin po mga puso. Sa atin pong pagtatapos, ito po napakagandang point tungkol sa God's Word o Biblia na ang author po nito unknown. Unknown. Pero napakaganda ho about the Word of God. Pakinggan niyo po. The Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its stories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. Here, paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand subject, our good, the design, and the glory of God, its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, and prayerfully. It is a mine of wealth,
health to the soul, and a river of pleasure. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. Amen. The Bishop of England, sino nga ba yun? Si J.C. Riley, dating bishop ng England, Anglican Church. Sabi niya, happy is that man who possesses a Bible. Happier still is he who reads it. Happiest of all is he who not only reads it, but obeys it and makes it the rule of his faith and practice. May God bless the message sa ating pong mga puso. Panginoon naming Diyos, purihin at luwalhatiin kayo. Salamat po sa iyong mga salita. Namin pong natunghayan ang kahalagahan ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na maging kaligayahan o kasiyahan namin ang basahin, pagbulay-bulayan, saliksikin, pag-aralan ang iyong mga salita. Na may hangaring ito po ay amin pong isagawa, ipamuhay at sundin upang ang aming mga buhay ay maging banal, matuwid, at naiaayon sa larawan o wangis ng aming Panginoon Kristo. Sa tuwing kami haharap sa iyong mga salita, parang salamin, nakikita ho namin ang aming mga sarili. Tunay nga po, Panginoong Diyos, marami pa kaming kapintasan, marami pa kaming mga kamalian, mga pagkukulang. O Panginoon naming Diyos, biyayaan niyo kami na makasunod sa iyong mga utos, magawa ang iyong kalooban, may pamuhay namin ang mga aral po ninyo, O Diyos. Pakabanalin niyo po kami, ingatan niyo ang aming mga lakad, huwag niyo pong hayaan kami mahulog sa tukso, makagawa ng mga kasalanang magdudulot sa inyo ng kapighatian. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na paalalahanan niyo kami pagka kami ay nakakalimot at tulungan palagi na may sa puso namin, hindi lamang may sa isip, kundi may sa puso ang iyong mga salita. Na ito po ang mag-iingat at gagabay sa amin sa landas ng aming buhay patungo sa kaluwalhatian. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at kasipagan sa pagbabasa at pag-aaral ng mga salita. Tunay nga po na magkaroon kami ng kasiyahan. Ma-experience namin na napakasarap talaga ng iyong mga salita. Mapatunayan namin, gaya ni David, na ang iyong mga salita ay sintamis ng pulot at pulot pukyutan. At higit na mahalaga kaysa sa ginto at dinalisay na ginto. Yung mga katotohanan yan ay iparanas niyo sa amin. Aktual naming maranasan, magkaroon kami ng tunay na kaligayahan sa iyong mga salita. At sa iyong mga salita, makahanap kami ng kaaliwan, ng kalakasan, ng pag-asa, ng katatagan, ng lakas. Patuloy niyo kaming encourage, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng mga salita. Patuloy niyo kaming gagabayan sa pamagitan din ng iyong mga salita. Dalhin niyo kami lagi sa sariwa po ninyong pastulan. At patuloy niyo kaming pahayagan pa ng mga katotohanan na magdadalisay ng aming mga buhay. Patawad sa mga pagkukulang namin at mga kasalanan aming Diyos. Patuloy kayong gumawa sa buhay namin. Sa mga kamay niyo aming nabilin, ang aming mga sarili at buhay, pagpalain niyo po kami. Ang lahat nito aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Awitin natin doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host.
Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. God bless us all. Mamaya.